lumalaman po natin na meron palang PI. Etong Kongreso, nagpapapirma sila at pagkatapos nagbibigay ng pera, papamudmud. Tuloy pa rin sila hanggang kasalukuyan. Binaliwala nila yung utos ng ating Pangulo, si BBM. Natigilan na yan. Ito yung sinasabing PI, divisive daw yan, divisive yung People's Initiative. Hindi po nakikinig yung mga congressman. Kaya Senado pumasok na. Ngayon, ito sa parting to rito, yung sa PI na yan, yung inisyatibong People's Initiative. Nabuisit yung taga Mindanao. Sino pong taga Mindanao? Sino pa? Yung PRRD, si PRRD. Ngayon, nagkaroon po ng manifesto sa Kongreso. Eto na naman, chuwari-wari-wap, chuwari-wari-wap. Pumirma po ang 57 House members. Alam niyo po ba, overall, kasama po yung mga party-list representatives at iba pang kung sino pa dyan, mga chuwari-warap, nireject po nila itong panawagan po ni PRRD. Ano pong panawagan ni PRRD? Magkaroon ng sinasabing Independent Mindanao. Kita nyo? Sa sinasabi po nila, ito raw, this would go against what they describe as, hear this, the belief in the national unity and the power of inclusive development. Wow! Meron pa bang unity? Meron pa bang unity? Hindi na watak-watak na kayo. Etong manifesto na to, may double standard. Pero itong mga chuwari-wari-wap nasa likod ng sinasabing PI, buisit sila kay PRRD at yung mga taga Mindanao na panawagan po na sinasabing Independent Mindanao. Ang manifesto na to ay sinasabing kung maaari yung diligent prosecution sa mga individual, mantakin nyo to diligent prosecution sa mga individuals fostering disunity, blatantly violating our Constitution and threatening the sovereign integrity of the nation. Wow! Bilib talaga ako rito sa mga congressman. Ang gagaling niyo magsalita. Puro kayong ngawa. Kulang kayo sa gawa. Hindi nga ramdam ng taong bayan ang kalidad na mga pinaggagawa-gawa ninyo. Dapat ramdam ng taong bayan yan. Ang ramdam ng taong bayan ay kabuisitan. Buisit. Kasi double standard. Kayo, pwede kayong manawagan ng sinasabing charter change by initiating People's Initiative or PI. At pagkatapos, may patago pa kayo dyan na discovery. Salamat kung meron mang pasasalamatan sa inyo, mga loose voice, sa likod ng sinasabing PI, na-discovery, nalantad. Ano yung nalantad? Yung inyong sekretong tinatago, yung akap. Wow! Ngayon, booking kayo. Kaya nung na-booking, nanawagan din naman, sumabay din si PRRD at ang kanya mga sinasabi, Topak Boys sa Mindanao. Sino ba yung mga Topak Boys? You don't need to know who they are. Napaborho sa sinasabing One Mindanao Initiative, galit po sila. Can you imagine na sasabihin ito mga congressman na to? Kalang patago na charter change pero palalawigin po nila ang kanilang pananatili, dynastiya, kanilang kung ano-ano pa, kunyari ito'y economic provisions ang babaguhin, wag ka na. Can you imagine? Let me say that again. Itong panawagan nila, diligent prosecution. Wow! Diligent prosecution of individuals fostering disunity, blatantly violating our Constitution and threatening the sovereign integrity of the nation. Well, teka muna. Ito'y epekto lamang ng dahilan ng problema. Inumpisahan nyo, sinabayan ng taga mga Mindanao. Nanawagan sila na kumari independenting Mindanao kasi kung nga ba'y itong mga mambabatas natin at yung mga namamahala sa atin na sinasabi ng mga taga Mindanao, teka muna, ang yaman namin dito para sa amin. Bakit ginagamit ninyo? Tapos sila kami napapakinabangan. Medyo hindi pa rin unlad tulad ng mga solusyon. Dahil yung pera daw na yaman ng Mindanao para sa kanila, yung pong manawagan nila. Ngayon, yun ay epekto lamang. Sino po ang dahilan? Sino po ang dahilan ng problema? Kayong mga congressman, inumpisahan niyo to. Babalikan po natin, Gloria, Sara, SMNI. Wala naman akong pakialam kung sino yung sa SMNI yan.
And then, PI. And then, sa PI, na-discovering akap. And then, eto ngayon, panawagan ninyo kung ano-ano. Too much politics. Isentro po muna natin. Tanong, kumusta ba yung war on drugs natin? Lumalala ba o hindi? Hello? Am I hearing something? Hello? Wala. Nakakabinging katahimikan. Lumalala ba? Or naiibsan na? Nalalayo? Kumusta ba yung sinasabing peace and order situation? Wala naman masyado tayong nagiging basihan. Pakiramdaman tayo. Ang gusto ng taong bayan, katahimikan. War against criminality and drugs. Trabaho. Ma-address yung kahirapan. Ito pong gusto kong malaman ninyo. Nakikita kaya ng mga tao na di kaya lumalala uli ang paglaganap ng droga sa panahon ngayon? O baka naman nakakalimutan na ni Juan de la Cruz kasi nakatuon sila sa bangayan ng Kongreso at Senado. At dito sa parteng to, nag-umpisa, siguro aatras tayo ng konti, yun sinasabi nilang panahon ni Rodrigo Duterte, ang kanyang war on drugs nung nanalo siya ng eleksyon in 2016, dineliver niya to, yung war on drugs. Ngayon, sa panahon nitong bagong administrasyon, naglulutangan yung survey na kung kinakailangan daw, tingnan ang pulso ng taong bayan. Kung nga ba'y kinakailangan natin bumalik yung ating membership sa ICC, International Criminal Court. Eto ngayon. So, yung mga katanungan na ito, paano ba nag-umpisa to? Yung tanong na pumapabor ng mga Pinoy na kung maaari ibalik natin ang ating membership sa ICC. At meron ding tanong na sinasabing, pabor ba doon sa sinasabing imbestigahan ang war on drugs nitong dating Pangulong si PRRD. Magkaibang question dito. Una, ibalik yung ating membership sa International Criminal Court at yung isang katanungan, maimbestigahan itong war on drugs sa Pilipinas sa ilalim ng termino ni PRRD. So, lately, hindi ko na bibigyan ng basihan kasi marami daw pumapabor na 55% yung sinasabing in favor of investigation at doon naman sinasabing in favor na maging member ulit tayo sa pagiging ICC member, which is 59%. Yun ang pumapabor. Ngayon, ulitin po natin ang tanong, Hindi kaya yung mga taong busy na pero hindi nakikita itong sitwasyon ng droga. Bihira natin nakikita rito. Ano ba talagang kalagayan? Lumala ba or balik sa dati? Kaya ang tanong, tama bang gawing panukat ang survey sambayan ng Pilipino dito sa mga tanong na gusto nilang maging miyembro or paimbestigahan yung war on drugs ng dating Pangulong si Duterte? Ngayon, ito bang mga survey companies na to, are they enabling those in favor na imbestigahan laban doon sa sinasabing war on drugs ni Rodrigo Duterte? Bakit ginagawa tong mga survey na to? Was it really politically motivated or talagang panahon na para tanongin sa taong bayan? Pero teka muna, balik tayo ng konti. Baka kasi hindi natin naintindihan, Nagsabi na uli si BBM na sinasabi niya hindi siya pabor yung ICC doon sa pag-iimbestiga sa ating bansa kasi buhay yung ating hukuman, hudikatura.
Hindi natin kinakailangang panghihimasok ng ICC. Malinaw po yan. So, matagal na tayong bumitiw sa ICC ng panahon ni PRRD. If I'm not mistaken, back in 2018, wala na tayo. Bakit pinipilit pa rin ng ICC manghimasok? At sinasabi nga ng Department of Justice, hindi talaga magko-cooperate ang ating bansa sa pag-iimbestiga ng ICC. In fact, nagbigay dyan ng pahayag si President Duterte ba magkakaputukan daw talaga kapag sinubukan nitong ICC na arestuhin siya sa pamamagitan ng arrest warrant, manggagaling yan dapat sa Department of Justice. Kaya malakas ang loob na sinasabi ni President Duterte, the ex-president, na teka muna, subukan nyo. So now, etong sinasabi ho natin dito, inuulit lang natin. Itong issue na to sa ICC, politically motivated ba to? Or talagang ini-enable, hinihikayat, ini-instigate natin yung tao na magkaroon ng investigasyon para magbago ang pananaw ng ating bansa na doon sa estado na pagiging miyembro ng ICC ay bagay na kung saan pag-isipan ng husto. Bago tayo maging miyembro, baka kasi iniisip natin, ganun lang, teka muna. Tingnan muna natin. Again, inuulit natin. Inutil na ba ang ating mga hukuman? Sa mababang hukuman, yung Court of Appeals, kataas-taas ang hukuman, kung ito'y gumagana pa, sovereign nation ho tayo. Kahit na ho mismong Presidente Marcos na nagsabi, hindi tayo makikipag-cooperate. So, end of story. Bakit ho maraming nananawagan? Bakit ho ginagawang inuudyok yung tao? Bakit ginagamit yung mga survey na to na mas mataas daw 59% ang pumapabor? Pumapabor ho. Doon sa sinasabi, maging miyembro ulit tayo, 55% imbestigahan ang war on drugs ni PRRD. Etong mga katanungan na to, political po to. So, iwanan muna natin to. Mas magandang i-focus muna natin sa ibang issue. Yung ating mga politiko, mga mambabatas. Malapit ang eleksyon. Huwag ko magpapalo. Yeah!